So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, kanina habang naghahanap po ako ng balita sa internet, ay bigla ko pong nadaanan itong nagpakilala na pinsan ni PBBM ng ating presidente na nadimanda nga po sa DOJ dahil po sa milyon-milyon na na-scam di umano. So bigla akong naisip no nagawan to ng content kahit papano kasi parte po ito ng aking history dito po sa pagbablog. Dahil nga po itong tao po na to na nagpakilala na pinsan di umano ni PBBM ay kilala ko po ito. At actually mga ka-Streetwise, sigurado ako nakilala niya rin ako kasi nagkabangayan kami nito nung year 2021. So ito lang no para makuha po natin yung narrative ng content po na to sa hindi lang po nakakaalam no sa mga bagong subscribers lang po ng aking munting channel, noong 2021 po ay nagsimula po ako sa paggawa po ng content dito sa YouTube sa anti-scam na content. So, ang ibig sabihin nun, nagko-content ako about sa nangyayaring scam dito po sa Pilipinas para po for social awareness at saka social responsibility, and besides, nagiging vlogger pa ako. So marami niyan kung makikita ninyo sa dati kong mga uploads, especially nung mga taon na 2021, puro po anti-scam po yung content ko noon. And then bigla na lang po ako nag-shift sa political vlogging nung I think mga August or July 2021. So dahil na rin po sa pagsuporta ko po kay PBBM. And then mga ka-Streetwise, ito nga po no, itong binabanggit ko nga po sa inyo na nagpakilalang pinsan ni PBBM, ito po ay walang iba kundi si Mario P. Marcos. So, nagkaroon po kami ng sagutan nito sa internet, sa YouTube, kasi nga po, ilang beses ko na nga pong kinontent itong ginawa niya nga pong FAI, itong Fabunan Antiviral Injection, na ako po'y naniniwala na hindi po talaga ito totoo na antiviral. Ang nangyari po kasi dito mga kababayan, no, ito nga pong tao na to, si Mario P. Marcos, o nga pala, hindi ko pa sinasabi yung pangalan. Itong si Mario P. Marcos po kasi, ang ginagawa niya nga po nun sa FAI nun ay talagang pinopromote niya at yung style nga po ng promotion niya ay parang nagpapaawa na ito ang solusyon sa COVID, parang ganon. And then kumukuha siya ng donation. So yung pagpunta niya nga po sa Indonesia para i-promote yung FAI po na yan is nakakuha daw po siya, ito bali-balita lang to, kaya ko nga siya na content nun ay nakakuha ata siya ng sangkatutak na donation nun. So, ang ibig sabihin ng mga kababayan, ginagamit niya tong Fabunan Antiviral Injection para makakuha ng donation para sa kanyang personal gains. At saka, ito pa nga si Mr. Rio, yung vlogger nga ng DDS. Yan, kasabwat niya dyan. Ewan ko lang kung magkano kinita ni Mr. Rio dyan. So, ang punto nga mga kababayan ito. So, ang Mario P. Marcos po na yan, ngayon nga po, itong balita po sa Abante News Online, ang sabi dito, inireklamo ni Attorney Danilo Pelayo kasama si Engineer Toto Cataluna Cosing, ang nagpakilalang pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Mario Marcos sa mga kaso ng syndicated staffa sa loob ng Department of Justice. So kung syndicated staffa po ito, ang ibig sabihin nito kapag nag-proceed ito ay non-bailable ito. Di ba? Continue lang natin, no? Sabi dito. Sabi ni Attorney Pelayo sa media na si Mario Marcos ay inaangkin na kamag-anak ni PBBM at nagawa niyang lokohin ang mga kliyente ng 13 milyon pesos. Ayon kay Attorney Pelayo, nagsampa rin ng kaso si Vincent Naval laban kay Mario Marcos kaugnay sa pang-istapa ng 12 million. So 25 million puta ng yaman, di ba? So mga kababayan, itong Mario P. Marcos din po na to ay aware na rin po ako sa kanya noong 2020. Diyan po sa mga nakafollow na po sa akin noong 2020 pa lang, nung nagsisimula pa lang po ako sa YouTube. Nagsimula po talaga ako sa YouTube dahil po kay dito po sa tao na to. Kay Norman Mangusin, kay Francis Leo Marcos. And then, dito po sa post nga po na to, actually malabo na, no? Kasi 2020 pa to eh. Wala na po ako makita sa internet na malinaw na kopya. So, ito nga pong dokumento po na to ay humingi nga po ng tulong itong si dating First Lady Imelda Marcos sa NBI para paimbestigahan itong si Francis Leo Marcos kasi number 2 siya dito eh. Medyo malabo lang, no? So, unang-una si Tiburcio. So si Tiburcio Villamor Marcos yung number 1, number 2 si Francis Leo Marcos,
Number 3, si Mario P. Marcos. So kaya nga po dito po sa picture po na yan, dyan po sa post po na yan, makita po natin na andyan din po yung picture ng Mario P. Marcos. So, kaya ko lang kasi nagawa ng content, parang nagbalik tanaw sa akin yung dati kong ginagawa sa YouTube. Na which is okay naman, nakakakuha naman ako ng engagement sa YouTube. Kahit na anti-scam yung content ko noon, yun nga lang po, sobrang delikado. Kasi nga po, isipin nyo, di ba, mga sindikato yung binabangga ko noon at nagkaroon na rin po ng pagkakataon na nagkaroon din po ako ng grave threat. Kasi nga, kita yung mukha ko eh. Di ba, kita kasi yung mukha ko. Ang dali kong hanapin. So, syempre, di ba? So, ayan po yung mga reason kung bakit medyo lumaylo po ako sa anti-scam vlogging. Well, ngayon, meron ako nakikita ngayon na mukhang gagawin natin ng content, itong BMII. Okay. Hindi ko pa sinasabing scam yung BMII, no? Pero ang dami pong irregularities ng BMII. Ano ba yan? BBMII pala, no? BBMII. Itong bagong, ano ba yan? Nakalimutan. Bagong bansang Maharlika International Incorporated. Okay, baka gawin ko ng content 'yan. So ito po mga ka-Streetwise na para makompleto po tong content po na to. Pakinggan po natin yung mismong report po dito nga sa nangyari kay Mario P. Marcos. Okay? Inang ang naghain ng syndicated staffa sa Department of Justice o DOJ laban sa nagpakilalang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Mario Marcos. Ayon sa mga complainant sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, milyong-milyong pera ang na-scam sa kanila ni Mario Marcos. Nagpakilala umano ang respondent na si Mario Pacorsa Marcos na Chief Executive Officer ng Smart City Technology at second cousin ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanghikayat at makapanloko. Inanunsyo din daw nito na kasosyo ito ng Tesla Technologies para sa mga industrial development project ng Pilipinas kasama ng pag-develop sa isla ng Rojas, Palawan para maging isang syudad. Ang isa sa mga complainant ay si Jenny Caberte, presidente ng isang PR consultancy na nagpaluwal umano ng 13 million pesos para sa mga PR events ni Marcos sa Manila Hotel. Nang humingi na siya ng kabayaran dito, ay tumalbog ang mga checking ibinigay nito sa complainant. 12 million pesos naman ang naipaluwal ng complainant number 2 na si Phoebe D na pinangakuan naman ni Mario Marcos ng kontrata para sa isa sa mga nakalinya nitong infrastructure project sa gobyerno. So yan, di ba? So mga kababayan kasi medyo kasi no, ito yung hindi ko po talaga gusto sa sistema natin. Medyo hindi po talaga mahigpit yung batas po natin sa mga pang-scam. Kasi nga mga kababayan, no, dito po kasi sa Pilipinas, para po mademanda ang isang taong nang-scam, kailangan po ng complainant. So syempre, ang ibig sabihin nun, kung walang complainant, walang demanda. Ganun po yun. At minsan po kasi, ang mga complainant din po kasi ng mga nagdidemanda po na na-scam sila, yung iba po sa kanila ay mabayaran lang po sila dun po sa na-scam nila, umaatras na po sa kaso. Kasi medyo aware po talaga ako diyan kasi nung nasa anti-scam vlogging po ako noon, hindi lang po kasi ako nagba-vlog noon. Tumutulong din po kami noon kasi grupo kami noon eh. Kami nila Shem ni Anyol, nila Mike Cervera. So tumutulong din po kami sa mga taong na-scam para makapag-file sila ng case. Pero ang nangyayari po kasi mga kababayan, minsan kapag nakapag-file na ng case, kapag ang pinaka motibo lang talaga nila is maibalik yung perang na scam sa kanila. So kapag nagkabayaran na, wala na. Hindi na itutuloy yung kaso. So medyo nakakatamad din po talaga tulungan yung mga taong na-scam. And then yung pangalawang reason din po nun mga kababayan, may mga tao po kasi talagang mahilig pong tumaya sa mga scammer. Based on my experience, no. Na-scam na sila nung una, and then magpapa-scam ulit sila niyan para po makabawi. So, ang nangyari sa amin noon isang beses, no, nung nag-file kami ng kaso noon sa isang peking kumpanya, itong cash drop ata yun eh, kung hindi ako nagkakamali. So, ang ginawa namin, bumuo kami ng 5 tao na na-scam para nga po pumasok sa large-scale stapa. Kasi kapag large-scale stapa, non-bailable. So, ang nangyari nun, dun pala sa 5 tao po na yon na tinulungan namin, meron po palang 2 doon na nag-i-invest din po pala sa isang scammer. So, yung scammer din po na yun, na si Don Chioto, is binabanatan din namin. Kung aware din po kayo kay Don Chioto, 2021 din lumabas yon si Don Chioto. So, ang ginawa po nun, itong 5 tinulungan namin, nagre-request sa amin, wag namin i-expose si Don Chioto sa ginagawa niyang anomalya para nga makabawi daw po sila sa na-scam sa kanila
nung una. Sabi ko, ang labo talaga, sabi ko ganyan. So kaya po ako mga ka-streetwise, no, ako ito meron akong nabalitaan kahapon na mukhang paigtingin po ata yung pinakabatas po diyan sa mga scammer. So sana po matuloy po 'yon. So ito lang po, medyo natuwa lang po ako kaya ko po nagawan ito ng content kasi naalala ko po yung mga pinagagawa ko po sa YouTube 2 years ago na sobrang delikado kapag naisip ko. Pero minsan nakakamiss din. So yun lang po mga kababayan, no? So kayo po mga ka-streetwise, kilala nyo po ba itong si Mario P. Marcos? Na-scam na ba kayo ni Mario P. Marcos? Kasi ang sabi scammer daw, di ba? Na demanda eh. Sabi sa report eh, di ba? So yun, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Memoto. Babush!